Legacy in Disguise, Kabanata 8. Oo. Kung mapangasawa lang ng anak ko ang lalaking yun, mamamatay na ako sa sobrang saya. Hay nako, tigilan mo nga ang ilusyon mo. Kahit mamatay ka pa dyan, pagtatawanan ka lang ng mga tao, dahil sa anak mong babae. Sa mga sandaling iyon, biglang dumating si Carmela at natano si Fred Dupont. Agad siyang tumakbo papalapit, halatang balisa. Fred! Nandito ka na pala. Mamamatay na ang ako sa kaba. Ang lalaking tinutukoy ay walang iba kundi si Fred Dupont. Ngumiti ito at mahinahong sinabi, Tita Carmela, pasensya na po. Napaghintay ko yata kayo. Agad namang umiling si Carmela. Ay nako, Fred, ang bait mo talaga. Hindi pa nga ako nakapaghintay ng 10 minuto. Ang bilis mo naman. Napangiti si Fred at sinagot, narinig kong may problema ka, kaya dali-dali akong nagmaneho. Ilang beses akong tumawid sa pulang ilaw para lang makarating agad. Medyo natuwa si Carmela pero napakunot ang noo. Nako, hindi ba delikado yan? Paano kung mahuli ka? Kalmado lang, sagot ni Fred. Lahat ng tao sa traffic team ng syudad, kilala ko. Isang tawag ko lang, wala ng kaso. Pagkatapos noon, seryoso na siyang nagsalita, pero wag muna tayo sa akin. Tita, magkano ba ang nawala sayo? Napabuntong hininga si Carmela. Mahigit 1 milyon ang nailabas ko. Ang sabi nila, makakatanggap daw ako ng 200,000 kada buwan na dibidendo. Pero ngayon, kahit yung puhunan, hindi ko na maibalik. Tumango si Fred at buong kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala riyan. Kapag ako ang kumilos, sigurado akong mababawi mo yan. Habang nagsasalita si Fred, napansin niya si Adrian Laurent na tahimik na nakatayo sa likuran ni Carmela. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Hindi niya inaasahan na naroon si Adrian, ang lalaking sa tingin niya'y walang silbi at sagabal lang. Simula nang una niyang makita si Elise, hindi na siya mapakali. Lalo pat sinabi ng pinsan niyang si Gavin Dupont na wala pa ring asawa si Elise. Lalong tumindi ang kagustuhan niyang mapasa kanya ito. Kaya naman ngayon, nang makita niya ang asawa ni Elise, isang sa tingin niya'y hamak na lalaki, agad siyang nainas. Hindi niya napigil ang ngumisi at nagsalita, oh, narito rin pala si Brother Laurent. May balak ka bang tulungan si Tita Carmela sa pagkawala ng investment niya? O baka naman gusto mong mauna? Baka sabihin mo na naman, inaagaw ko ang spotlight mo. Agad namang sabat ni Carmela, hay nako, nagbibiro lang yan. Anong maitutulong niyan? Ang alam lang niyan ay magingay at sumigaw ng mga slogan. Fred, huwag mo na siyang pansinin. Tumango si Fred, at may halong panunuya ang sinabi niya, kung ganun pala, dahil wala naman palang maitutulong si Brother Laurent, ako na lang ang kikilos. Bahagyang ngumiti si Adrian at payak na sagot, Mr. Dupont, sige lang. Kayang-kaya mo yan. Tumawa ng malakas si Fred. Sa oras na iyon, naglapitan ang mga matatanda sa paligid at lumapit kay Carmela. Carmela, baka naman pwedeng pakiusapan mo yung gwapong lalaking yun na tulungan din kami. Naskam din kami ng pinaghirapan naming pera. Mayabang na sagot ni Carmela, ay hindi ko siya pwedeng utusan na tulungan kayo. Sa akin lang siya tumutulong, hindi naman niya kayo kilala. Pero nagmakaawa ang ilan kay Fred, Mr. Dupont, ang bait niyo po, baka pwede niyo rin kaming tulungan. Panandali ang hindi pinansin ni Fred ang karamihan, pero dahil alam niyang mahilig si Carmela sa mga pakinabang, ngumiti siya at nagsalita, dahil kaibigan kayo ni Tita Carmela, sige, tutulungan ko kayo. Napangiti ang lahat sa tuwa. Pero agad ding naging seryoso si Fred. Pero tandaan niyo, ginagawa ko lang to dahil kay Tita Carmela. Kaya bilang kapalit, dapat magbigay kayo sa kanya ng 10% mula sa perang mababawi ko para sa inyo. Ayos ba yun? Agad na sagot ng karamihan, walang problema. Mas mabuti na yung may 70% kaysa wala. Lalong napangiti si Carmela nang marinig iyon. Kung totoo ngang makukuha ni Fred ang lahat ng pera, na umaabot sa 10-10 milyon, edi milyonaryo rin agad si Carmela sa komisyon niya. Nang mapuno ng sabik si Carmela, buong giting na nagyaban si Fred Dupont, mga tito at tita, huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala rito. Maghintay na lang kayo ng magandang balita. Sa sandaling iyon, dama ni Carmela ang buo at matatag na suporta ni Fred Dupont. Kaya naman walang nang ahas mang insulto sa kanya.
Agad siyang nagpahayag, Fred, sasama ako sa iyo. Mabilis namang sumabat si Adrian, Mama, mas mabuti pong huwag na kayong sumama. Baka sa halip na makatulong, mapahamak pa kayo. Kung hindi maresolba ni Fred ang isyong ito, baka madamay kayo. Ha! Mariing sagot ni Carmela, na puno ng galit ang kanyang boses. May karapatan ka bang questionin ang kakayahan ni Mr. Fred? Ang iba pang kamag-anak ay umaasa kay Fred Dupont na mabawi ang kanilang perang pinaghirapan. Kaya nang si Adrian ay tumutol, para bang tinutulan na rin niya ang kabuuan. Likas lamang na umani ito ng iritasyon mula sa lahat. Sa kabila ng mga sulyap at puna na ipinupukol sa kanya, nanatiling kalmado si Adrian. Mama, maigi na pong dito na lang kayo. Hayaan niyo na si Fred ang makipag-usap. Ngunit bingi sa katwiran si Carmela. Pasigan niyang winika, isara mo nga ang mabaho mong bibig. Wala kang karapatang magsalita rito. Si Fred Dupont naman ay hindi nagpahuli. Punong-puno ng kayabangan ang kanyang mukha habang natatawang nagsabi, hindi ka man magaling, pero malaki ang inggit mo. Akala mo ba pareho tayo? Nagaya mo rin akong palamunin na puro Saturday lang ang alam. Nang makita ni Adrian na hindi siya pinakikinggan ng kanyang biyenan, hindi na siya sumagot pa. Sa halip ay mahinahong tumugon, sige, hihintayin ko na lang ang balitang maganda mula kay Mr. Dupont. Kinakabahan si Adrian para sa biyenan niyang si Carmela. Alam niyang sobrang mataas ang tingin nito sa sarili at madalas nalulunod sa panlabas na kaanyuan. Sa madaling salita, isa siyang ginang Rousseau, mahaba ang buhok, pero maiksi ang pananaw. Ang pangyayaring ito ay halatang may bahid ng panlilinlang, pero kahit kaunting pagsisiyasat lang ay malalaman mong malalim ang tubig sa likod nito. At heto ang biyenan niya, basta-basta na lang sumuong sa kumunoy, dala ng ilusyon ng sariling halaga. Hindi naman alam ni Carmela ang tunay na kabaitan ni Adrian, kaya't binigyan niya ito ng masungit na tingin. Pagkatapos ay mabilis na humarap kay Fred at nagsalita ng may paghingi ng paumanhin, Mr. Fred, huwag niyo na pong pansinin ang sinabi ng basurang iyon. Kami ay buong tiwalang sumusuporta sa inyo. Tagumpay ang ngiti ni Fred Dupont habang sinasagot siya, ayos lang, tiya. Hindi ko naman ikinabababa kung ang makaharap ko ay isang unggoy. At saka siya muling nag-anyaya, tita, tara na. Siyempre. Masiglang tugon ni Carmela. Pinangunahan ni Fred si Carmela sa gitna ng karamihan, hanggang sa makapasok sila sa mismong pintuan ng Everguard Insurance. Pagdating nila roon, mariing sinabi ni Fred sa mga staff na nakaharang sa pasukan, sinasangkot na rito ang mga otoridad. Pag dumating sila, tiyak na makukulong kayong lahat, kasama ang amo nyo. Sumabat naman si Carmela sa gilid, narinig nyo ba, ha? May mga bigating sumusuporta sa amin. Kung hindi ibabalik ng kumpanya niyong manloloko ang pera namin, baka madimpot kayo ni Mr. Dupont. Ang batang gwardya na nasa unahan ay halatang kabado. Agad itong nagsalita, pasensya na po, guard lang po ako rito. Wala akong alam sa mga ganyang usapan. Malamig na sumagot si Fred, tawagan mo ang amo mo. Sabihin mong si Fred Dupont ito mula sa royal family ng Nanjing City. Harapin niya ako ng personal, kung ayaw niyang danasin ang kahihinatnan. Habang sinasabi ito, hindi may kikaila ang kayabangang bumabalot sa kanyang anyo. Bagamat hindi nangunguna sa Nanjing ang pamilya Dupont, tiyak na hindi rin sila basta-basta. Ang may-ari ng isang scam na kumpanya, pag narinig ang pangalang Fred Dupont, makakatulog pa kaya siya ng mahimbing. Hindi alam ng batang empleyado kung gaano kabigat ang pinasok niya. Dahil dito, agad niyang tinawagan ang kanyang amo. Sa mga oras na ito, sa opisina ng chairman ng Everguard Insurance, abalang naglilingkod si Damien Bellamy sa isang lalaking nasa edad 40, may matikas na tindig at malamig na ekspresyon. Buong paggalang siyang ngumiti, kumuha ng isang bank card mula sa drawer, at iniabot ito ng may paggalang. Ikalimang Panginoon, may 30 milyon sa card na ito. Ang password ay ang araw ng inyong kapanganakan. Ipinapasa ko na po ito ngayon. Mangyaring pakitingnan na lang ang mga dividend. Ang lalaki, suot ang mamahaling Thompson suit, ay may kakaibang presensya, tila ba may bahid ng kabaliwan sa kanyang hitsura, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang dignidad at autoridad. Isang tanaw pa lang, tiyak na makikilala siya ng sinumang taga Nanjing, walang iba kundi si Dante Morel. Sa buong syudad, kilalang kilala si Dante bilang ang Underground Emperor, ang Shadow King na kinatatakutan at iginagalang ng lahat.
Walang sino man ang nagtatangkang guluhin siya, hindi kung gusto nilang manatiling buhay. Tiningnan ni Dante si Damian, bahagyang ngumiti at tumango. Damian Bellamy, hindi ko akalaing magiging ganito ka-Jose. Magaling. Magaling talaga. Nagmadaling sumagot si Damian, may halong kaba at paggalang, ikalimang Panginoon, kumusta naman po ang ginang na si Rousseau sa ibaba? Hindi man lang nagpakita ng interes si Dante. Mga matatanda lang yan. Huwag mo na silang alalahanin. Kung ayaw pa rin nilang makinig, ipadala ko ang mga tao ko para turuan sila ng leksyon. Huminga ng malalim si Damian at nagpasalamat, maraming salamat po, Panginoon Dante. Ngumiti si Dante at sinabing, sa susunod, kung may ganitong klase ng negosyo, ako na ang bahala. Basta kumikita ka, tutulungan kita sa kahit ano. Namangha si Damian sa narinig. Yumuko siya bilang sagot, puno ng galak at pagpapakumbaba. Maraming salamat po. Sa mga salitang yan, lalo akong magsusumikap. Magtulungan po tayo. Bagamat walang matibay na koneksyon si Damian sa Nanjing City, isa siyang tusong negosyante. Marunong siyang umiwas, magpalusot, at umikot sa sistema. Sa likod ng kanyang negosyong pamamahala sa pananalapi, sangkot siya sa mga ilegal na gawain. Alam niyang hindi niya kayang hawakan ang napakalaking halaga ng pera mag-isa, kaya lumapit siya kay Dante. Ibinigay niya rito ang bahagi ng kanyang kinikita kapalit ng proteksyon. Sa tulong ni Dante Morel, naging untouchable si Damian. At habang lalo siyang nagiging tiwala sa kapangyarihan ni Dante, mas lalong lumalago ang kanyang mapanlinlang na imperyo. Habang abala si Damian sa pakikipag-usap kay Dante, biglang tumawag ang isa sa kanyang mga tauhan. Boss, may problema. May isang lalaki rito, ang sabi siya raw si Fred Dupont, ang batang Panginoon ng pamilyang Dupont. Nanghihingi agad ng pera. Kapag hindi natin binigay, ipapakulong ka raw. Damn, anong kalokohan to? Napakunot ang noo ni Damian. Mabilis siyang tumingin kay Dante. Boss Dante, may isang lalaking nagsasabing siya raw ay mula sa pamilyang Dupont. Kasama ang ilang matandang babae, nanggugulo sa ibaba. Sabi niya siya lang ang nagtatakda ng mga batas sa Nanjing City. Gusto niyang isuko natin ang lahat ng perang nakolekta natin, kundi raw ipapakulong niya tayo. Sinadya ni Damian na pag-apuyin ang galit ni Dante, may halong takot, inggit, at pagsumbong. Yumuko siya muli, nagmamakaawa. Boss, napakamakapangyarihan po ng pamilyang Dupont dito sa lungsod. Kapag hawakan nila ako, tiyak na hindi ko sila kayang labanan. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Hari ng Nanjing City. Humagalpak ng tawa si Dante. Ang maliit na pamilyang Dupont. Ni hindi ko sila binibilang. Kahit ang pinuno nila, kailangan pang yumuko sa akin. Tapos ngayon, ang isa nilang junior ang may lakas ng loob na pukawin ako. Bumigat ang boses niya, malamig at puno ng pananakot. Kung umabot ito sa akin, wala na silang ligtas. Kapag si Dante Morel ang pinakain ng pera, sino man ang gustong ipalabas ito sa akin, kailangan munang magbayad ng dugo. Kinuha ni Dante ang bank card at ipinasok ito sa kanyang bulsa, saka tumayo. Halika na. Gusto kong makita kung anong klaseng hayop ang may lakas ng loob na hamanin ako. Nakatayo si Fred Dupont sa harap ng pintuan ng Everguard Insurance, punong-puno ng yabang at kumpiyansa sa sarili. Alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon para ipakita ang kanyang galing sa harap ng ina ni Elise Rousseau. Kapag nakuha na niya ang loob ng ina, sigurado siyang susunod na rin ang anak. At pagdating ng tamang oras, maipapasok na niya sa kanyang palad si Elise, ang tanyag na ganda ng Nanjing City. Hindi na niya maitago ang pananabik sa isiping iyon. Kaya't buong lakas niyang sinabi. Mga tito't tita, magtiwala kayo. Darating ang boss ng kumpanyang ito at ibabalik sa inyo ang pera nyo, siguradong sigurado. Pagkarinig nito, nagsigawan sa tuwa ang mga tao at palakpakan ang sumunod. Halos lahat ay napuno ng kasabikan at pag-asa. Si Adrian Laurent lang ang tumingin kay Fred na may halong panunuya. Ang yabang ng lalaking to. Tignan natin kung makakatawa ka pa mamaya, naisip niya. Habang pinagmamasdan ni Fred ang sarili, hawak pa ang baba na parang isang bayani, biglang bumukas ang pinto ng Everguard Insurance. Lumabas si Damian Bellamy, ang boss ng kumpanya, kasama ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad, suot ang elegante at mamahaling Thompson suit. Kahit medyo may edad na ito, nangingibabaw pa rin ang karisma at autoridad, si Dante Morel.
Sa likod ni Dante, sumunod ang ilang lalaking halatang bihasa sa pakikipaglaban, mga personal bodyguard niya, bawat isa'y mukhang hindi basta-basta. Masyado kasing mataas ang estado ni Dante Morel. Kahit sa buong Nanjing City, iilan lang ang personal na nakakakilala sa kanya. Kaya't kahit si Fred Dupont, hindi siya makilala. Ang tangi lang nilang alam ay si Damien Bellamy ang boss ng Everguard Insurance. Kaya naman biglang nag-ingay ang mga tao sa paligid. Mama, si Mr. Bellamy nga talaga ang tinawag ni Fred. Ang galing niya. Oo nga. Salamat kay Carmela, mukhang mababawi pa natin ang pera natin. Carmela, ang swerte mo naman. Si Fred, perpektong manugang material. Napangiti si Carmela sa mga papuri ng mga kaibigan niyang ginang. Kahit paano, naging dahilan si Fred para mapahanga siya sa harap ng mga kasama. At sa pagkakatitig niya kay Fred, may naramdaman siyang kasiyahang hindi niya maipaliwanag. Sa puntong ito, lumapit si Fred na akala mo'y isang bayani sa parade, taas noo at punong-puno ng kumpiyansa. Hindi niya talaga kilala sina Damien Bellamy o Dante Morel. Pero dahil sa kilos ni Damien na tila nirerespeto si Dante, akala niya, si Dante ang tunay na boss. Kaya tumingin siya kay Dante at mayabang na sinabi, "Ikaw ba ang boss ng Everguard?" Ngumiti si Dante ng banayad. "Hindi ako ang boss. Taga-suporta lang ako. Pero kung may gusto kang sabihin, pwede mong sabihin sa akin." Nagkunwaring napagtanto ni Fred ang sitwasyon, pero ngumisi siya ng mapanlibak. Ganon. Kung alalay ka lang, wala kang karapatang makipag-usap sa akin. Tumabi ka nga dyan at papuntahin mo na ang tunay na boss. Umiling si Adrian, kita sa mukha ang pagkaawang may halong inis. Napakatanga mo talaga, Fred. Kahit sinong may mata ay makikitang ang lalaking nakasuot ng Thompson suit ang may pinakamalakas na presensya sa grupo. At ngayon, minamaliit mo siya. Napangisi rin si Carmela at sumang-ayon. Fred, huwag mong patulan ang mga ganyang palamuti lang. Ayan sa tabi niya, yun ang totoong boss ng Everguard. Napamaang si Damien Bellamy. Grabe. Si Fred Dupont at ang matandang babaeng ito, lakas ng loob. Pinalis nila si Dante Morel na parang aso sa lansangan. Sa buong Nanjing City, sino bang may lakas ng loob na bastyusin si Dante sa ganong paraan? Kung meron man, baka matagal na silang pinakain ng isda sa ilog. Sa sandaling natapos magsalita si Fred Dupont, agad na lumapit ang isa sa mga makapangyarihang tauhan sa likod ni Dante Morel. Hiniblot nito ang buhok ni Fred at sinampal siya ng malakas, mula kaliwa, pakanan. Hayop ka! Nangahas kang pag-alitan si Dante Morel. Ikaw ba ang Diyos? Pagkatapos ay bigla niyang hiniblot si Carmela Rousseau, sinampal ng walang pakundangan, at pasigaw na nagmura. Ambisyosang babae. Nilakasan mong pag-alitan si Dante Morel. Maniwala ka man o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Boom! Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Fred Dupont at Carmela Rousseau. Ano? Ang lalaking nakasuot ng Thompson suit sa harap nila ay si Dante Morel ng Nanjing City. At ngayon, binastos nila ito ng walang pakundangan. Habang pinoproseso nila ang katotohanan, kapwa sila namutla. Bumaho ng malamig na pawis sa kanilang mga noo, gigil na takot, halos mamatay na sa kaba. Si Fred ang unang nag-react. Bigla siyang lumuhad sa harapan ni Dante, humahagulhol habang nagmamakaawa. Ikalimang Pangulo, nagkamali ako. Patawad po. Hindi ko kayo nakilala. Bulag ako. Nagbitaw ako ng masasakit na salita. Wala akong kinalaman sa mga hayop at matatandang babaeng ito. Pakiusap. Patawarin niyo ako. Pagkasabi niyon, paulit-ulit niyang sinampal ang sarili habang umiiyak at patuloy na humihingi ng tawad. Hindi niya kailanman inasahan na ang taong sumusuporta sa boss ng Peking kumpanya ay walang iba kundi ang sikat na Dante Morel ng Nanjing. Isang higanteng personalidad, kahit buong pamilya niya, walang magagawa laban sa kanya. Ngayon, nagsisisi siya ng husto. Parang gusto na niyang mamatay. Ang plano niya lang naman ay gamitin ang pagkakataong ito para bigyang pabor si Carmela Rousseau, sa pag-asang makalapit kay Elise Rousseau. Sinong mag-aakalang bago pa man siya magtagumpay sa balak niya, muntik na niyang patayin si Dante Morel. Kapag nalaman ito ng kanyang ama, baka siya pa ang pilit na magpakamatay. Nagtataka ang grupo ng matatanda sa paligid. Akala nila, tutulungan sila ni Fred na mabawi ang kanilang pera.
Pero sa halip, nakita nilang lumuhad ito sa harap ng lalaking naka-Thompson suit at umiiyak na parang bata. Samantala, si Carmela, na kanina'y mayabang pa, ngayon mukhang basang sisiw matapos masampal ng ilang beses. Para siyang asong sugatan. Malamig na tumango si Dante Morel. Lumingon siya sa mga tauhan at marahas na inutos. Dahil madumi ang bibig ng lalaking ito, sampelan niyo siya ng 10,000. Nanginig si Fred Dupont sa takot. 10,000 sampal. Siguradong ikamamatay niya iyon. Tumuro naman ang isa sa mga tauhan ni Dante kay Carmela. Ikalimang Panginoon, paano po si Ginang Rousseau? Malamig ang titig ni Dante kay Carmela. Maigsi at mabagsik ang sagot. 10,000 rin. Parang binagsakan ng mundo si Carmela. Napaluhod siya sa lupa, nanginginig sa takot. Ang buong katawan niya'y tila giniginaw, alam niyang gisingin man siya, baka hindi na siya magising pa. Ilang tauhan ni Dante ang lumapit, ang ilan ay kumalawit kay Fred, ang ilan naman kay Carmela. Naghanda na silang igalaw ang kanilang mga kamay. Mula sa gilid, malamig na pinanood ni Adrian Laurent ang lahat. Alam niyang matalas ang dila ng kanyang biyenan. Kaya't sa totoo lang, hindi niya naisip ang mamagitin agad, baka sakaling matuto ito. Pero 10,000 sampal. Kapag hindi ito namatay, baka masira na ang mukha nito habang buhay. Paano niya ipapaliwanag iyon sa kanyang asawa? Masasaktan din ang damdamin ng asawa niya. Kaya't sa huling sandali, wala siyang nagawa kundi kumilos. Nang itinaas ng isang tauhan ang braso nito, handang ihataw ang unang sampal kay Carmela, biglang sumugod si Adrian at hinawakan ang palso ng lalaki. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.